What's up guys? Ikaw ba ay beginner or wala pang idea sa crypto trading pero gustong matuto? Ang video na to ay para sa iyo. Hey guys, bago ako mag-start, don't forget to subscribe and hit the bell para laging updated sa new videos ko about Bitcoin, crypto at making money online. Kamusta guys? Kung ikaw ay beginner or zero idea pa sa pagki-crypto trading pero gusto mong matuto, tapusin mo lang tong video ko na to at promise ko sa'yo na kung hindi ka man matuto, sigurado magkakaroon ka na ng idea kung paano ba mag-crypto trading. Don't worry kasi nag-prepare ako ng mga simple steps or guidelines para mas madali niyong matutunan yung pag-crypto trading. Hindi tayo magiging masyadong technical dito or gagamit ng mga komplikadong terms na pang-trading o pang-crypto para mas maintindihan ninyo. Pero disclaimer lang guys, hindi ako financial advisor. Sineshare ko lang yung knowledge ko at experience ko sa pag-crypto trading. It doesn't mean na kapag natuto ka ng mag-crypto trading ay yayaman ka na. So hindi po ganun yun, ano? Depende pa din po yun sa inyo. Para sa akin kasi ang crypto trading ay parang pagpasok na rin sa casino. So wala kang kasiguraduhan dyan kung mananalo ka ba or hindi. So depende pa din yan sa diskarte mo. Ang ibig ko lang sabihin dito, ang pagpasok po sa crypto trading ay may kalakip na risk. So pwede po yan maging high risk, pwede rin maging low risk. Depende po yan sa diskarte nyo sa pag-trade. Kaya nga po dapat, bago kayo mag-invest, nagse-search po muna kayong mabuti. Kasi nga po, may perang involved po dito. Kaya nga po itong kasabihan na ito, lagi nyo makikita sa pag-trading. Always do your own research at do not invest what you cannot afford to lose. Pero ngayon, at least malalaman nyo na kung ano ba ang kinaibahan ng trading sa networking. Meron kasi mga tao dyan na sinasamantala yung mga kahinaan ng ibang tao kasi nga hindi nila alam kung ano ba yung crypto. So ginagawa nilang networking ang crypto, which is hindi naman talaga. So may iiwasan mo na yung mga taong ginagamit ang crypto para makagawa ng sarili nilang networking. At matututunan mo na kung paano kumita sa crypto sa tamang paraan at sa sarili mong paraan. Ang malaking pagkakaiba kasi ng networking sa trading, hawak mo ang pera mo. Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod kung kailan mo gustong mag-withdraw, kung kailan mo gustong mag-cash in, kung kailan mo gustong bumili, kung kailan mo gustong magbenta. Unlike sa networking, ibang tao ang may hawak ng pera mo. Hindi mo alam kung ibabalik ba yan sa'yo o hindi. Hindi mo nga alam kung talaga bang kumikita yan o hindi. So para sa akin, mas mataas ang risk ng networking compare sa crypto trading. Pero sabi ko nga, pareho lang may risk yan. Kaya kung medyo nag-aalangan ka na, pwede mo nang i-close tong video na to. Pero kung gusto mo pa ding matutong mag-crypto trading, ipagpatuloy mo lang ang panonood. So punta na tayo sa pinaka-first step na para sa akin ay dapat na gawin. Ang first step ay alamin kung ano ang crypto or cryptocurrency. Siyempre guys, bago mo pasukin ng isang bagay, dapat inaalam mo muna kung ano ba yung bagay na yon or kung may potential ba yon na magpapera sa'yo. Mahirap yung basta ka nalang pumapasok nang wala ka man lang idea kung ano ba yon. So guys, ang crypto or cryptocurrency ay currency sa online. Or minsan tinatawag din siyang digital currency. Pag sinabi mong currency, para siyang piso or parang dollar. Pero unlike sa normal currency na merong papel or merong barya na nahawakan mo, ito ay digital. So ibig sabihin, ginagamit mo lang ito sa online. Kasi nga, kaya nga siya digital high-tech na siya. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit pumapatok na ngayon ang cryptocurrency. Kasi nga, time na ngayon ng internet. So halos lahat tayo ngayon meron ng access sa internet. Pwede na tayong bumili dyan, pwede na mag-shopping, pwede na mag-offer ng services. Then yung crypto, pwedeng isa sa mga option na pangbayad mo sa mga services na yon or products. Meron din mga currency na iba ang purpose. Pero generally, ang cryptocurrency ay mga digital currency. So ngayon, alam mo na ang crypto, punta na tayo sa next step. Ano ang trading? So ito guys, baka magulat kayo. Ang trading ay simpleng buy and sell lang. Tama, ang trading ay simpleng buy and sell lang. Akala siguro ng iba, uy, ang cool mo naman, nagtitrading ka, paano ba yung trading na yan? Pero hindi nila alam
buy and sell lang po yan. Ang kailangan mo lang matutunan dyan ay yung proseso ng pag-buy and sell or proseso ng pag-trading. Siyempre, may proseso yan. Hindi naman yan kagaya ng tindahan o sari-sari store na bibigay mo lang yung piece, yung pera mo, then bibigay sa iyo yung binibili mo. Ang sinasabi ko lang dito guys, kahit na anong trading pa yan, pare-pareho lang silang buy and sell. Mapa-stock exchange man yan, mapa-foreign exchange, mapa-crypto exchange or crypto trading, pare-pareho lang din po yung buy and sell. Ang pinaka-difference nila guys, yung mismong tinitrade nila. So halimbawa sa stocks exchange, ang ni-exchange dyan, yung mga stocks ng mga kumpanya. Kapag sa foreign exchange naman, yung mga currency talaga. Kagaya ng dollar, kagaya ng yen. Sa crypto naman, syempre, ang mga ine-exchange mo dyan, crypto, kaya nga crypto exchange or crypto trading. Bitcoin ang pinakakilalang crypto. Pero hindi lang Bitcoin ang nag-iisang currency or cryptocurrency. Madami po yan. Kaya madami kang pwedeng pagpilian o i-trade sa crypto trading. Kagaya din sa stocks exchange, di ba ang dami natin mga companies doon na pwedeng pagpilian or i-trade, kagaya na sa Jollibee, ng mga sa BDO, SM, etc. Sa foreign exchange, ganun din, di ba? Ang dami mga currencies doon. So, ganun din po sa crypto. Madami kang pwedeng pagpilian ng mga cryptocurrency. Kaya nga sinasabi ko sa ibang videos, pag marunong ka na mag-stocks exchange or foreign exchange, sisiw na lang sa'yo ang crypto exchange or crypto trading. Kasi nga, pare-pareho lang naman yung buy and sell. Ang pinaka-difference na lang yan, yung mismong tinitrade. Actually, baka di mo pa namamalayan, marunong ka na pala mag-trading. Kung gamer ka or meron kang Steam account, meron pong trading dyan sa Steam. Ang tawag sa trading nila dyan yung community market. Trading din po yan guys. Ang kinaibahan lang dyan, ang tinitrade dyan yung mga items. So halimbawa, kung nagdodota to ka, may item ni Pudge dyan, may item ni SF, pwede kang bumili dyan. So ngayon, alam mo na ang crypto, may idea ka na sa trading, buy and sell, punta na tayo sa next step, ang proseso. Dito na pumapasok ngayon guys, ang coins.ph. So napakahalaga ng coins.ph sa ating mga Pilipino kasi ito po ang pinaka the best way or safest way para magkaroon ka ng cryptocurrency. Syempre kasi guys, bago ka mag-start sa crypto trading, kailangan magkaroon ka muna ng crypto na kagaya ng BTC or BCH or XRP or ETH. Kasi syempre guys, para makapag-trade ka ng crypto, kailangan crypto din ang gagamitin mo. Wala namang kasing crypto trading site na direktang piso to crypto except sa coins.ph. Kasi dito sa coins.ph, 4 lang po ang crypto dito. Yan, BTC, BCH, XRP, saka ETH. Ganito po kadami ang crypto, so ayan. Ganyan po kadami ang crypto. So, kailangan, para makabili ka ng mga ganitong crypto, crypto din ang gagamitin mo. Hindi pwedeng piso, hindi nyo tatanggapin yun. Kaya dyan pumapasok si coins.ph. Para yung piso mo, pwede mong gawing crypto. Kadalasan, Bitcoin ang pwedeng pamalit sa mga iba't ibang crypto. So, yung piso mo, pwede mong gawing Bitcoin. Yan ang ginagawa ni coins.ph. So, pag ang piso mo naging crypto na, pwede ka na makipagpalit sa iba't ibang crypto. Kadalasan nga, ang Bitcoin po ang parang overall or general crypto na pwedeng ipalit sa kahit na anong crypto. Then, pag kumita na yung crypto na binili mo sa trading, so magsasell ka na ngayon, pwede mo nang ibalik yung crypto mo sa coins.ph. Ngayon, itong crypto na to, gagawin mo namang piso. So, dyan ka na makakapag-cash out. Yung crypto mo, magiging piso naman. Yan po ang ginagawa ni coins.ph. Ang ibig sabihin lang nito guys, ang coins.ph ang pinaka-bangko mo sa mundo ng crypto. Ito ang pinaka-starting point mo, ito rin ang pinaka-ending point mo. Kasi nga, dito ka bibili ng crypto para makabili ng crypto. Pag may kita ka na, yung crypto mo naman, babalik ka sa coins.ph para magbenta, gagawin mo namang piso. And guys, ang tawag sa pinaka-bangko mo sa crypto ay wallet. Ayan, kaya may nakalagay dito na may wallet. Then guys, pansinin nyo rin to ha, itong PHP, BTC, BCH, saka XRP.
mga symbol po yan. Ibig sabihin ng PHP, peso, BTC, Bitcoin, BCH, Bitcoin Cash po yan, XRP naman, Ripple. So mahalaga po yung mga symbol na yan na dapat tinatandaan nyo rin yan kasi sa actual trading, hindi nakasulat yung buong pangalan ng coin. Kadalasan po talaga, symbol lang po. And guys, isa rin to sa pinaka-importante. Ang bawat coins po dito ay may kanya-kanyang wallet address. Ulitin ko, kanya-kanyang wallet address. Ang wallet address po, yan po ang parang pinaka bank account number ninyo. So, dyan ka magsisend ng funds mo, dyan ka rin magre-receive. Para malaman yung wallet address sa bawat coins, click mo lang itong QR code. So, halimbawa ito, sa peso ko, click ko lang itong QR code sa bandang taas. Yan. So, ito na ang peso wallet address ko. Yan. Ito na po yan. So, parang ang counterpart nga yan, ito na yung parang pinaka bank account number ko sa peso. So, pwede akong tumanggap dyan at mag-send ng peso. Okay? So, punta naman ako kay BTC. Yan, click ko yung QR code. So, ito naman ang Bitcoin wallet address ko. So, yan po yan. Okay? So, dito naman ako pwedeng maka-receive ng Bitcoin at pwede rin ako makapag-send ng Bitcoin. Then, dito naman ang BCH or Bitcoin Cash. Click ko lang to. Yan. So, ito po yung BCH wallet address ko. So, ang pwede lang isend dito ay BCH. Hindi po pwedeng BTC ha. BCH lang kasi nga BCH wallet address to. Then, ito naman si XRP. Click ko. Yan. Ito naman ang kanyang wallet address. Okay? Then, remind ko lang guys, huwag na huwag kayong magkakamali sa pag-send ng coins. Kasi, pwede po yang mawala na parang bula. So, kaya nga pinapatanda ko sa inyo yung symbol kanina, kagaya nitong BTC. Pag BTC po ang tatanggapin nyo or Bitcoin, kailangan ang ibibigay mong address ay Bitcoin wallet address. Okay? Hindi mo pwedeng ibigay ang BCH wallet address. Kasi nga, Bitcoin ang tatanggapin mo. Then, pag magsisend ka naman guys, madali lang yan. So, ito, click mo lang tong send. Ayan, no? Kunwari, BTC ang isisend ko, no? Kunwari, meron akong laman na 1 Bitcoin, 1 BTC. So, click ko yung send. Then, yung amount, ayan yung amount. Then, ang ilalagay ko dito sa 2, dapat Bitcoin wallet address. Hindi ibang address, ha? Hindi ETH address, hindi BCH address, hindi XRP address. Dapat BTC wallet address. Then, pag okay na siya, saka mo siya i-continue. Then, yun, magpa-process na po siya. So, ngayon, alam mo na ang crypto. May idea ka na sa trading, buy and sell. Then, marunong ka na mag-send ng funds or mag-send ng crypto. So, punta na tayo sa pinakahuling step, ang actual trading. So, guys, ang pinaka-common question dyan ay kung paano kumita sa trading. So, bigyan ko kayo ng sample, ha. So, halimbawa, ito ito yung mga crypto. Gusto kong bumili ng EOS. Okay? So, punta ako kay EOS. Ayan. So, ang presyo ng EOS ngayon ay $5. Okay? So, ngayon, kunwari bumili ako ng worth 1,000 pesos ng EOS. Okay? It doesn't mean na dahil $5 siya, kailangan $5 lang din ang puhunan mo. Hindi pa ganun yun. Depende sa magiging puhunan mo. So, halimbawa, ang puhunan ko, 1,000. So, worth 1,000 pesos, bumili ako ng EOS. Okay? So, ngayon, itong $5 na to, after a month or after 2 months, biglang naging $10. Okay? So, ibig sabihin nun, nagdoble siya, di ba? So, ibig sabihin nun, yung 1,000 pesos ko, magiging 2,000 pesos din. Kasi nga, yung binili kong crypto ay dumoble yung presyo. So, ganun po kumita sa crypto. So, isa pang halimbawa, nasa CoinMarketCap nga pala ako ito yung isa sa pinakamagandang source para makita mo yung mga iba't ibang crypto. Okay, so pili lang muna ako dito yung medyo madali lang. Ayan, ito kunyari gusto kong mag-invest kay Eternity or gusto kong bumili ng Eternity.
Okay? Yan. So, ang presyo ng Eternity ngayon ay 1.05. Then, halimbawa, kunyari gusto ko mag-invest dyan or bumili ng worth 100,000 pesos. Okay? Then, after a month ulit, biglang naging $2 siya. So, ibig sabihin, nag-times 2 na naman, no, yung presyo niya. So, yung 100,000 pesos ko, syempre, dahil nga nag-times 2 to, magta-times 2 rin ang 100,000 pesos ko. Magiging 200,000 pesos na siya. So, ganoon po kumita sa trading. Ibig sabihin lang niyan, guys, pag mas malaki ang puhunan mo, mas malaki ang kita mo. Pero, pero hindi po ganon kadali yon. Okay? It doesn't mean na pag bumili ka ng isang crypto, sure na tataas po siya. Okay? Kasi may chance din po yan na bumaba. So, halimbawa, itong ang Eternity, kunyari, nag-invest ako ng 100,000 pesos. So, halimbawa, the next month, naging $0.5 na lang siya. So, ibig sabihin, yung 100,000 pesos ko, pwedeng maging 50,000 pesos na lang. Kasi nga, bumaba ang presyo niya. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang trading ay parang casino yan. So, meron pong risk na kasama yan. Kaya nga, ina-advise ko din na bago mag-invest sa isang crypto, always do your own research. At do not invest what you cannot afford to lose. Pero may mga ways naman tayo dyan para maiwasan yung sobrang pagkatalo, no? Pero sa next videos na natin yung gagawin. So, halimbawa guys, itong Eternity na nga ang gusto kong bilhin, ano? So, dapat syempre nga, meron akong sariling crypto. O, halimbawa, ang crypto ko ay Bitcoin na lang. So, syempre nga, punta ako sa coins.ph. So, magkakasya na ako kunyari ng 10,000 pesos. Then, gagawin kong Bitcoin, ko-convert ko as Bitcoin. So, halimbawa, meron na akong worth 10,000 pesos na Bitcoin. So, pwede na akong bumili ng Eternity. So, para magawa ko yon, puntahan ko lang tong markets. Ito yung markets. Ibig sabihin ng markets, dyan pwedeng bumili or dyan yung mga trading sites niya. So, ayan, no? Kung papansin niyo, ang dami niya, no? La Token, Gate, Hadax, Binance, Bithumb. So, ang dami po niyan. So, may mga account na ako dito, pero ang gagamitin ko na account ay itong Mercatox. Okay? Yan, kung papansin niyo ito, yung symbol niya ay AE. Yan ang symbol ng Eternity. So, ang meron akong crypto, di ba? Halimbawa, ay meron akong Bitcoin. Yun yung kinonvert ko dito sa coins.ph. So, ito yung hanapin ko. Yan, yung partner ng Eternity, yung AE/BTC. Ibig sabihin, pwede kong palitan ng BTC yung Eternity niya. Okay? So, ito yon sa Mercatox. Okay? So, wait lang natin saglit ha, kung ano itsura niya. Yan. So, ito na yung pinaka-itsura ng trading platform ng Mercatox. Okay? So, yan. Kapag meron kang Bitcoin, pwede kang makabili ng Eternity or AE. Okay? So, magdalagin lang muna ako. Okay, so nasa loob na ako ngayon ng Mercatox, guys. So, kung gusto kong bumili ng AE o ng Eternity, kailangan ko muna mag-deposit ng crypto dito. So, ang napili ko ang crypto na ipangpalit sa AE o ipang trade ay yung BTC. So, di ba nga, kunwari meron akong worth 10,000 pesos na BTC. So, i-deposit ko dito sa Mercatox. So, ito yung wallet ko. Ito yung, hanapin ko lang yung BTC. Ayan, no, Bitcoin. Then, deposit. Click ko lang to. Okay. So, ayan. So, ito na yung pinaka BTC wallet address ko sa Mercatox. So, dyan ako magsisend ng funds ko. Okay? So, yan. Copy ko lang to. Yan. So, magsisend ako ng funds, no? Ng Bitcoin funds. So, yan. Tandaan nyo, ha? BTC to, ha? So, dapat ang isend ko BTC rin. Yan. So, send ko to. Then, yung kunwari, ang amount nun ay 1 Bitcoin. Yan. Send ko lang sa Bitcoin address ng Mercatox. Ito yung Bitcoin address ng Mercatox. Okay? Pag okay na yan, send ko lang. Okay? Continue, magpa-process na po siya ng pusa. Then, sorry guys kung hindi ko kayo nabibigyan ng actual na transactions ha. Kasi wala talaga akong bibili na coins ngayon. So, sayang naman kasi yung pera. Kaya, magtiis muna tayo sa kunwakan-warian lang. Pero, ito naman talaga yung mga ginagawa sa trading. Okay guys, so halimbawa, na-receive ko na yung BTC funds
na sinend ko from coins.ph. So, halimbawa, dumating na sa Mercatox ko, no? So, nagkaroon na ako ng balance dito. So, pwede na akong makipag-trade. Pwede na akong bumili ng Eternity or AE. So, click punta lang ako dito sa trade. Okay. So, ayan. Nandito tayo sa pinaka-exchange. Then, hanapin ko lang yung AE. AE. Ayan, no? So, ngayon, hindi ko pwedeng puntahan tong ETH kasi hindi naman ETH ang crypto ko. Ang meron akong crypto ngayon na balance sa Mercatox ay yung BTC. So, ito ang kiklik ko. Yan. Okay. So, andito na tayo ngayon sa pinaka trading platform ng AE BTC sa Mercatox. Yan. So, kung gusto kong bumili ng AE, dito ako gagawa ng trading. Okay guys, so ito yung chart ng AE/BTC. So, wag na muna natin pansinin yan sa ngayon. Dito muna tayo sa baba. Ayan, itong buy orders saka sell orders. Okay guys, itong sell orders guys, ito yung mga gustong magbenta ng AE or ng Eternity. Itong buy orders naman, ito naman yung mga gustong bumili. So, dito tayo pupunta. Dito tayo titingin. Ngayon guys, itong mga nasa unahan, yan, mga nakapira yan, no? So, yung nasa unahan, yan yung unang-unang mabibili kasi nga siya yung nasa top. So, kung gusto mong mapunta sa top, kailangan mong talunin itong place niya na na 13k sats. So, halimbawa gusto mong bumili ng ng worth 10 na AE. So, punta ka lang dito sa may buy. Yung amount, yan 10. Then yung price niya, kailangan mong talunin ito, kailangan mas mataas ang buy order mo. So, dapat, mga nasa 14k sats. Okay? Then, mga 10. Yan. Then, kapag click mo tong buy order na yan, mapupunta yan dito sa, yung pinaka-buy order mo, mapupunta na yan dito sa taas. So, ikaw na yung mauunang mabibilhan. Ikaw na yung unang mabibigyan ng AE. Pero kung ayaw mo naman magantay, so dito ka na titingnan sa sell order. So may mga naka-place ng sell order dito. Ito yung mga nagbebenta na ng AE. Yun nga lang, binibenta niya yung AE sa halagang 17.5k sats. So medyo may kalakihan din, ano? So choice mo na yan kung gusto mo nang bumili ka agad or mag-place order ka muna dito para hindi masyadong malaki yung yung magagastos mo. Then kung medyo nalilito pa kayo dito guys, don't worry kasi magkakaroon naman ako for sure ng actual trading na video. Hindi ko lang magawa sa ngayon kasi nga wala naman akong gustong ibenta, wala rin akong gustong bilhin. Pero kung dati ka nang nagtitrading kahit sa Steam lang, for sure na-gets mo na yung sinasabi ko kanina. Okay, ngayon guys, kung halimbawa naman nakabili ka na ng AE, then tumaas yung presyo, then nagbenta ka na, so ngayon, gusto mo nang mag-withdraw, punta ka lang ulit sa e-wallet mo dito or sa wallet mo dito sa Mercatox. Then syempre, yung binenta mo magiging BTC ulit yon. Okay, then pag meron ka ng kita or gusto mo nang mag-withdraw diyan, click mo lang tong withdraw. Okay? So ngayon kung gusto mo namang dalhin yan sa yung kita mo o yung Bitcoin mo sa sa coins.ph. So ito naman yon. Click mo naman to. Yan, ito yung Bitcoin wallet address mo sa coins.ph, di ba? So i-copy mo lang yan, then i-paste mo dito. Ayan yung address. Yan, kung magkano naman yung amount na gusto mong isend. Okay? Pag sinabit mo yan, magpa-process ulit yan. Then, pagkatapos mag-process, mapupunta naman yan sa coins.ph account mo. Sa Bitcoin wallet mo. Then, pag may Bitcoin wallet ka na dito, pwede ka nang mag-cash out. So, ganyan po ang process ng trading sa crypto. Then guys, madami man yung mga trading sites sa crypto. Kasi di ba yan, ang dami nito. Tapos Mercatox lang ang pinuntahan natin. Kahit po iba-iba yan, pare-parehas lang din po yan halos sa loob. I mean, ang pinagkaiba lang po niyan yung parang design lang niya saka yung pinaka-trading platform. Pero yung way po ng pag-trading, halos pare-parehas po. Then sa loob dyan, may yung mga wallet din. Then yung process ng pag-withdraw, ganun din po yan. So, ang difference lang po talaga niya, yung design, saka minsan din yung sa security, mas secured sa exchange na ganito, ganun, o kaya sa sa trading fee, or sa withdrawal fee. Yan, so dyan sila nagkakaiba-iba. Okay guys, sana may natutunan naman kayo, lalo na sa mga tumapos ng video na to. Thank you so much po. Then kung may mga questions po kayo, post lang kayo ng comment sa baba.
Then try po natin na masagot lahat yan, or kung hindi man ay gawan ng video. Then kung wala ka pang coins.ph account, mag-register ka lang sa link ko sa baba para magkaroon ka pa ng 50 pesos pagka-register mo at pagka-verify gamit ang iyong valid ID at selfie. Kung tingin nyo ay nakatulong ang video na to sa inyo, please hit the like button and subscribe. And see you again on my next video. Bye!